Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? May mga pag-ibig na nagsisimula sa tamis ng pangarap, ngunit nagtatapos sa pait ng katotohanan. Paano kung ang mismong lunas na inaasahan mo sa iyong karamdaman ay siya palang lason na unti-unting pumapatay sa iyong kaluluwa? Nakatayo si Liwayway Alcantara sa harap ng malawak na salamin sa kanyang walk-in closet. Suot ang isang mamahaling silk robe na regalo sa kanya ni Silas noong kanilang huling anibersaryo. Hinaplos niya ang kanyang tiyan kung saan naroon ang isang kalaban na hindi niya nakikita. Stage 1 stomach cancer. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Isang malupit na hatol na nagbabadya ng dilim sa kanyang perpektong mundo. Sa susunod na linggo ang kanyang operasyon at ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang pagmamahal ng kanyang asawa, si Silas Montenegro. Kasalukuyan itong nasa Cebu para sa isang mahalagang business meeting, ngunit gabi-gabi itong tumatawag, nangangakong uuwi agad para samahan siya sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Kahit anong mangyari, magkasama tayo rito. Mahal ko. Ang huling sinabi nito kagabi sa telepono. Napangiti si Liwayway. Iyon ang kanyang angkla, ang kanyang kanlungan. Hinawakan niya ang kanilang wedding portrait sa ibabaw ng kanyang vanity table. Ang gwapong mukha ni Silas ay nakangiti sa kanya, mga matang nangungusap ng pagsinta. 3 taon. 3 taon ng purong kaligayahan. Ngunit biglang pinunit ang katahimikan ng pag-iisip niya nang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Good morning, ma'am. Am I speaking with Mrs. Montenegro's residence?" Masiglang bati ng isang babae sa kabilang linya. "Yes, this is she. Liwayway Montenegro speaking?" Sagot ni Liwayway. Ang boses ay mahinahon. "Wonderful. This is Rina from Prestige Travels. I'm just calling to confirm the final arrangements for Mr. Silas Montenegro's private charter flight to Isla Paraiso tomorrow." Napakunot ang noo ni Liwayway. Isla Paraiso? Akala niya ay sa Cebu ito. "I think you have the wrong information. My husband is already in Cebu for a business trip." Natawa ng bahagya ang babae. "Oh no, ma'am. The Cebu trip was last week. This one is for the entire Montenegro clan. We're so excited. It's our first time to handle a full maternity wellness package for a whole month at the Paraiso Prime Villa. We've already coordinated with the resort regarding Mrs. Clara Reyes's special dietary needs and her prenatal yoga sessions." Bawat salitang binitawan ng ahente ay tila isang matalim na karayom na dahan-dahang tumutusok sa puso ni Liwayway. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Clara Reyes? Ang pangalang iyon. Papasensya na. Anong pangalan ulit? Nauutal niyang tanong. "Clara Reyes, ma'am, the mother-to-be. All expenses are under Mr. Silas Montenegro's account. He was very specific about giving her and the baby the best birthing paradise experience." Ang sweet po ng asawa ninyo. Hindi na narinig ni Liwayway ang mga sumunod na sinabi ng ahente. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang dibdib. Gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa makapal na karpet. Clara Reyes, ang bago nilang marketing assistant, isang dalaga na palaging nakangiti sa kanya na tinuturing niyang nakababatang kapatid sa opisina. Flashback. Naalala niya ang isang tagpo 2 buwan na ang nakalipas. Nag-uusap sila ni Silas sa kanilang hardin. "Mahal, napapansin ko si Clara. She's very bright and talented. She deserves a promotion." Sabi ni Liwayway. Niyakap siya ni Silas mula sa likuran. "You always see the good in everyone, my love. That's why I adore you." Ang yakap na yon, ang mga salitang yon, lahat ay kasinungalingan. Tila nagkaroon ng sariling isip ang kanyang mga paa. Nagsimula siyang maglakad, pasuray-suray,
Patungo sa home office ni Silas, nanginginig niyang binuksan ang drawer ng lamesa nito, ang lugar na sinabi nitong sagrado at huwag niyang pakikialaman. Sa ilalim ng mga folder ng negosyo, naroon ang isang sobre. Sa loob nito ay ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Isang kompletong itineraryo, mga kopya ng plane ticket, hindi lang para kay Silas at Clara. Naroon ang pangalan ng biyenan niyang si Imelda Montenegro, ng kanyang mga bayaw, ang buong angkan ng Montenegro. Flight papuntang Isla Paraiso, isang pribadong isla sa Palawan na kilala sa karangyaan nito. Booking para sa isang buwan. Pangalan ng villa, Villa Liwayway. Isang malupit na kabalintunaan, ipinangalan sa kanya ang pugad ng pagtataksil ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang mga papel. Bawat letra ay tila apoy na pumapaso sa kanyang balat. Ang sakit sa kanyang tiyan ay wala kumpara sa sakit na ngayon ay dumudurog sa kanyang puso at kaluluwa. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang planadong panlilinlang, isang sabuatan. Habang siya ay naghahanda para sa isang operasyon na maaaring kumitil sa kanyang buhay, ang kanyang asawa at ang buong pamilya nito ay naghahanda para salubungin ang bagong buhay na bunga ng kanilang kasinungalingan. Napaluhod si Liwayway sa sahig, yakap ang mga dokumento, walang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanya. Sa gitna ng durog niyang pagkatao, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kawalan. Bakit? Ang pagkabigla na dumurog kay Liwayway ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig at mas matigas. Isang malamig na bagay ang gumapang sa kanyang mga ugat, pumalit sa panginginig. Hindi na ito pighati, ito ay galit. Isang galit na kasing lamig ng sahig na kinasasadlakan niya. Ang tanong na bakit ay nagbago ng anyo sa kanyang isipan. Hindi na ito isang daing ng isang pusong sinugatan, kundi isang tanong na humihingi ng kasagutan at hustisya. Tumayo siya, pinunasan ang mga tuyong luha sa kanyang pisngi. Ang kahinaan ay hindi isang opsyon. Naalala niya ang kanyang ama, isang taong hindi kailanman sumuko sa anumang laban. At ang Sinag Couture ay hindi lang isang kumpanya. Ito ang buhay at pamana ng kanyang ama. Hindi niya hahayaang yurakan ito ng mga ahas. Kinapa niya ang kanyang telepono at hinanap ang isang lumang numero sa kanyang contact list. Mang Dante, ang pinagkakatiwalaan at pinakamatapat na private investigator ng kanyang ama. Ilang taon na itong retirado, pero alam ni Liwayway na hindi siya nito matatatanggihan. Hija, Liwayway, napatawag ka? Sagot ng magaspang ngunit pamilyar na boses sa kabilang linya. Mang Dante, kailangan ko po ang tulong ninyo. Diretsong sabi ni Liwayway. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-iyak. Isang bagay na napaka-importante at kailangang manatiling lihim. Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit at halos walang taong kapihan sa isang sulok ng Quezon City. Inilatag ni Liwayway ang mga dokumentong nakita niya. Bawat larawan ng tiket at bawat detalye ng itineraryo ay sinuri ni Mang Dante. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa likod ng makapal na salamin. 3 taon, bulong ni Liwayway habang nakatingin sa labas ng bintana. 3 taon ng kasal namin, Mang Dante. Ibig sabihin, mula pa sa simula, tumango si Mang Dante. Walang nabubuong ganito kalaking plano ng biglaan, Hija. Ito ay pinag-isipan. Matagal na. Ibinigay niya kay Liwayway ang isang listahan. Isulat mo rito ang lahat ng pangalan ng pamilya Montenegro at lahat ng taong malapit sa kanila na nagtatrabaho sa Sinag. Sisimulan ko na ang pag-iimbestiga. Sa paglipas ng mga araw, si Liwayway ay naging isang ganap na aktres sa sarili niyang pamamahay. Kailangan niyang panatilihin ang ilusyon ng isang mahina at may sakit na asawa. Sa umaga, tatawag ang biyenan niyang si Imelda Montenegro. Ang boses nito ay tila pulot sa tamis. Iha, kumusta ang pakiramdam mo?
Uminom ka ba ng iyong mga bitamina? Tanong nito. Namimiss ka na namin. Huwag kang mag-alala. Malapit nang umuwi si Silas para alagaan ka. Mahal na mahal ka namin. Alam mo yan. Bawat salita ay parang asido. Sa pandinig ni Liwayway, ngumingiti siya habang kausap ito sa telepono, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Opo, tita. Salamat po sa pag-aalala. Pakikumusta na lang po ako sa lahat. Pagkatapos ng bawat tawag, lalo siyang nakukumbinsi. Ang sobrang pagpapakita ng pag-aalala, ang mga salitang tila isinaulo. Lahat ay bahagi ng isang dula. At si Imelda ang direktora. Isang gabi, nakatanggap si Liwayway ng isang email mula kay Mang Dante. Subject, unang ulat. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob ay may mga litrato. Mga litratong kuha sa iba't ibang panahon sa loob ng nakalipas na 2 taon. Si Silas at Clara na magkahawak kamay sa isang mamahaling restaurant. Si Silas at Clara na lumalabas sa isang condominium unit sa Makati. Isang unit na hindi alam ni Liwayway na pag-aari pala ng asawa niya. Isang timeline ng mga out-of-town business trip ni Silas na perpektong tumutugma sa mga petsa kung kailan siya namataan kasama si Clara. Ang panlilin lang ay mas malalim at mas malawak kaysa sa kanyang inakala. Muli niyang tiningnan ang kanilang mga wedding portrait na nakasabit sa dingding ng kanilang sala. Ngayon, iba na ang kanyang nakikita. Nakikita niya ang pagkislap ng kasakiman sa mga mata ni Silas sa likod ng matamis na ngiti nito. Nakikita niya ang mapanuring tingin ni Imelda sa likuran nila, isang tingin na hindi nagpapahayag ng kaligayahan para sa kanyang anak, kundi isang tingin ng isang general na sumusuri sa kanyang nasakop na teritoryo. Lahat sila ay may kinalaman dito. Habang pinagmamasdan niya ang larawan ng masaya nilang kasal, isang larawan ng perpektong kasinungalingan, muling tumunog ang kanyang telepono, si Mang Dante. Ma'am Liwayway, sabi nito, ang boses ay seryoso at may halong pag-aalala na hindi niya narinig kanina. May natuklasan po ako at kailangan ninyong paghandaan ang sarili ninyo. Ano po iyon, Mang Dante? May ebidensya pa ba kayo? Huminto sandali ang matanda sa kabilang linya, tila naghahanap ng tamang salita. Ma'am, may mas malala pa po kaysa sa babae. Naramdaman ni Liwayway ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong ibig niyong sabihin? May kinalaman po ito. Sa kalusugan ninyo. Ang mga salita ni Mang Dante ay tumagos sa telepono at bumagsak sa pandinig ni Liwayway na parang mga tipak ng yelo. May mas malala pa po kaysa sa babae. May kinalaman po ito sa kalusugan ninyo. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Paanong naging konektado ang kanyang sakit sa panlolokong ito? Nasaan po kayo, Mang Dante? Magkita tayo. Ngayon na, mariing sabi ni Liwayway. Ang bawat salita ay may bigat. Nagkita sila sa loob ng sasakyan ni Mang Dante, nakaparada sa isang madilim na eskinita sa likod ng isang lumang gusali. Umulan ng malakas at ang bawat patak sa bintana ay tila mga luhang umiiyak para sa kanya. Walang paligoy-ligoy na iniabot ni Mang Dante ang isang brown na sobre. Hija, pasensya na kung masasaktan ka sa makikita mo. Paunang sabi ng matanda. Ang mukha ay puno ng awa. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binubuksan ang sobre. Sa loob, may 2 set ng medical records. Ang isa ay ang opisyal na resulta mula sa ospital. Ang nagsasabing meron siyang stage 1 stomach cancer. Ang pangalawa ay galing sa ibang laboratorio, isang independent test na ipinagawa ni Mang Dante gamit ang sample na palihim niyang nakuha sa tulong ng isang nurse na dati niyang kliyente. Magkaiba ang resulta. Ang resulta mula sa ospital, malignant carcinoma detected. Ang resulta mula sa independent lab, chronic gastritis, no malignant cells found. Kasama ng mga papel ay ang kopya ng isang bank transfer,
Isang malaking halaga, sapat na para bumili ng bahay at lupa, ang inilipat mula sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Imelda Montenegro patungo sa personal na account ni Dr. Alcaraz, ang kanyang pinagkakatiwalaang oncologist. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang diagnosis, ang hatol sa kanyang buhay, ay isang kasinungalingan. Isa itong sandata na ginamit nila para sirain ang kanyang pag-iisip, para gawin siyang mahina at sunod-sunuran. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang araw na yon sa klinika ni Dr. Alcaraz. Flashback. Nakaupo siya sa tapat ng doktor. Hawak ng mahigpit ang kamay ni Silas. Ang mukha ng doktor ay puno ng pekeng awa at pag-aalala. "I'm so sorry, Mrs. Montenegro. It's cancer." Naramdaman niya ang pagguhit ng takot sa kanyang dibdib. Niyakap siya ng mahigpit ni Silas. "Huwag kang mag-alala. Mahal ko." Bulong nito sa kanyang tenga. Ang hininga ay mainit at mapanlinlang. "Hindi kita iiwan. Lalagpasan natin to ng magkasama. Magtiwala ka lang sa akin. Iayos ko ang lahat." Ang mga salitang iyon, hindi iyon mga salita ng pag-alo. Iyon ay mga salita ng isang manloloko na isinasara ang kanyang bitag. Gusto nilang matakot siya. Gusto nilang isuko niya ang lahat sa pag-aakalang malapit na siyang mamatay. Hindi lang nila gusto ang kanyang pera. Gusto nilang patayin ang kanyang pag-asa, ang kanyang espiritu, bago nila kunin ang lahat ng naiwan. "Salamat po, Mang Dante." Basag ang boses na sabi ni Liwayway, isinasara ang sobre. Ang nanginginig niyang mga kamay ay tumigil. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang apoy na hindi pa niya naramdaman kailanman. Pag-uwi niya sa mansyon, dumiretso siya sa kanilang banyo. Yumuko siya sa inidoro at sumuka ng sumuka, ngunit hindi pagkain ang kanyang inilalabas. Isinusuka niya ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa maling tao, ang lahat ng lason na ipinainom sa kanya ng pamilyang Montenegro. Pagkatapos, tumayo siya at humarap sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may maputlang mukha, namumugto ang mga mata, ang anino ng isang biktima. Ngunit habang tinititigan niya ang sariling refleksyon, may nagbago. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha ilang oras lang ang nakalipas, ay naging matalim. Naging malamig na parang yelo. Ang babaeng durog at talunan ay dahan-dahang naglaho, at ang lumitaw ay isang estranghero. Isang babaeng ang mukha ay nakaukit, ang determinasyon at puot. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Hindi sila nagkasya sa pagnanakaw ng kanyang asawa at kinabukasan. Sinubukan din nilang nakawin ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan. At para doon, kailangan nilang magbayad. Hindi lang sila basta-basta magbabayad. Sisirain niya sila. Dudurugin niya sila gamit ang mismong kayamanan na gusto nilang agawin. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kamay ay hindi na nanginginig. Hinanap niya ang numero ng taong pinakapinagkakatiwalaan ng kanyang ama, ang kanilang corporate lawyer na halos parte na ng kanilang pamilya. Isang ring lang, sinagot nito ang tawag. "Liwayway, Hija? Bakit napatawag ka?" Huminga ng malalim si Liwayway. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay kalmado, kontrolado, at puno ng bakal na determinasyon. Hindi na ito ang boses ng isang kawawang asawa. Ito ang boses ng CEO ng Sinag Couture. "Tito Rodel, kailangan ko po kayo. Panahon na para protektahan ang pamana ni Papa." Ang opisina ni Attorney Rodel Apalma ay hindi nagbago sa loob ng 20 taon. Amoy ng lumang papel at aklat. Ang mahogany na mesa ay puno ng mga folder. At sa dingding ay nakasabit ang isang litrato niya kasama ang yumaong ama ni Liwayway, si Don Ricardo Alcantara. Ito ang lugar kung saan isinilang ang mga pinakamalaking desisyon para sa Sinag Couture. Ngayon, isa na namang makasaysayang desisyon ang mabubuo rito. Hating gabi na.
Sa labas, tahimik ang lungsod. Sa loob, tanging ang tunog ng pag-ulan at ang boses ni Liwayway ang maririnig. Inilatag niya ang lahat kay Atty. Palma, ang babae, ang Isla Paraiso, ang buong pamilya Montenegro, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang pekeng hatol ng kanser. Habang nagsasalita si Liwayway, walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang abogadong nasa harap niya ay nakikita ang imahe. Hindi ng isang nasaktang asawa, kundi ng anak ni Don Ricardo, matalino, matapang, at mapanganib kapag ginipit. Nang matapos si Liwayway, tumango-tango si Atty. Palma. Tinanggal niya ang kanyang salamin at pinunasan ito. Ang iyong ama, mahinang sabi nito, ay laging nagsasabi sa akin, Rodel, sa mundo ng negosyo, ang pinakamalaking kahinaan ay ang bulag na pagtitiwala. Akala ko ay natuto ka na sa kanya, Hija. Akala ko rin po, tito. Sagot ni Liwayway, may bahid ng pait sa kanyang boses. Pero ngayon, gagamitin ko ang aral na yon laban sa kanila. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa nila makuha ang lahat. Ano ang nasa isip mo? Ang una at pinakamahalaga, sabi ni Liwayway, ay ilagay ang Sinag Couture sa isang lugar na hindi nila kailanman maaabot. Isang bakal na kabaong na tanging ako lang ang may hawak ng susi. Sa mga sumunod na oras, sila ay naging mga arkitekto ng isang depensang hindi kayang gibain. Binuo nila ang balangkas ng ang Sinag Legacy Trust, isang irrevocable trust. Lahat ng controlling shares ni Liwayway ang kanyang mga personal na ari-arian na minana mula sa kanyang ama, ang mga pangalan ng brand, at maging ang mismong gusali ng Sinag. Lahat ay ililipat sa ilalim ng trust na ito. Siya ang magiging sole beneficiary at si Atty. Palma at dalawa pang pinagkakatiwalaang board member na tapat sa kanyang ama ang magiging trustees. Sa sandaling malagdaan ng mga dokumento, si Silas at ang pamilya Montenegro ay wala nang mahahabol na legal na pag-aari mula sa kanya. Matalino ito, sabi ni Atty. Palma habang sinusulat ang mga detalye. Pero aabutin ng ilang araw para ma-finalize ang mga papeles. Paano kung sa mga araw na ito ay may gawin si Silas? Doon papasok ang aking pag-arte, tito? Sagot ni Liwayway. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan kong panatilihin ang ilusyon. Kinagabihan, tumawag si Silas mula sa Isla Paraiso, gaya ng dati. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at pagmamahal na ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam kay Liwayway. Mahal ko, kumusta ka na? Naiinom mo ba ang iyong mga gamot? Tanong nito. Sa background, naririnig ni Liwayway ang mahinang tunog ng alon at ang masayang tawanan ng isang babae. Si Clara, huminga ng malalim si Liwayway at pinilit ang sarili na maging mahina. Sa Silas, ikaw pala, nautal niyang sabi, sinadyang gawing garalgal ang kanyang boses. Oo, iniinom ko naman. Pero, natatakot ako. Malapit na ang operasyon. Sana nandito ka. Shh! Don't worry, my love. Pauwi na ako dyan bago ang schedule mo. Tatapusin ko lang itong napaka-importanting deal dito. Para rin ito sa future natin, di ba? Oo, alam ko. Sagot ni Liwayway. Ikaw ang bahala sa lahat. Nagtitiwala ako sa'yo. Good. Magpahinga ka na, Liwayway. I love you. I love you too. Sagot niya bago ibaba ang telepono. Sa sandaling naputol ang linya, ang maskara ng kahinaan ay bumagsak. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang bawat salita ng kasinungalingan na lumalabas sa kanyang bibig ay parang lason, ngunit alam niyang kailangan ito. Ito ang kanyang kalasag habang inihahanda niya ang kanyang espada. Lumipas ang 2 araw. Sa wakas, tumawag si Atty. Palma. Handa na ang lahat, Liwayway.
Kailangan mo na lang pumunta rito para pumirma. Sa isang lihim na pagpupulong, sa isang conference room na walang nakakaalam, nilagdaan ni Liwayway ang mga dokumento. Bawat pirma ay isang pako sa kabaong ng plano ng mga Montenegro. Habang ibinabalik niya ang ballpen sa abogado, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 taon na naramdaman niyang siya ulit ang may hawak ng kanyang buhay. Paglabas niya ng gusali, tumingala siya sa langit. Gabi na. Ang mga bituin ay tila kumikislap ng mas maliwanag. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Ngayong protektado na ang kanyang kaharian, panahon na para painin ang halimaw palabas ng lungga nito. Tumawag siyang muli kay Attorney Palma. "Tito," sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. "Handa na ako para sa ikalawang hakbang." "At ano yon, Hija?" Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway habang nakatingin sa nagliliwanag na gusali ng Sinag Couture sa di kalayuan. "Ngayon, simulan na natin ang pagpapabagsak sa kumpanya." Ang hangin sa Isla Paraiso ay may lasa ng asin at tagumpay. Nakaupo si Silas Montenegro sa isang kabana, hawak ang isang kopita ng mamahaling champagne habang pinagmamasdan ang turkesang tubig na humahalik sa puting buhangin. Sa kanyang tabi, nakahiga si Clara Reyes. Ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Ang tagapagmana ng imperyong malapit nang maging kanila. "Masaya ka ba, mahal?" tanong ni Clara. Ang mga mata ay kumikinang sa pagsamba. Hinalikan ni Silas ang noo nito. Higit pa sa masaya, ito na ang simula ng lahat. Ang simula ng buhay na nararapat para sa atin, para sa pamilya natin. Nasa isip niya ang kanyang perpektong plano. Si Liwayway, ang kawawang may sakit na asawa, ay nasa Maynila, nagbibilang ng mga araw. Naghihintay sa kanyang operasyon, lubos ang pagtitiwala na ang kanyang mapagmahal na asawa ay abala sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ang hindi nito alam, ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas napapalapit si Silas sa pag-angkin ng lahat. Ang kailangan lang niya ay ang huling pirma sa mga dokumento pagbalik niya. Isang bagay na sigurado siyang ibibigay nito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ang perpektong hapon na yon ay biglang sinira ng isang matinis na tunog. Ang kanyang business phone. Tiningnan niya ang screen. Si Ramos, ang kanyang CFO. Inis na sinagot niya ito. "Ramos, I'm on vacation. Make it quick." Walang ganang sabi ni Silas. Sir, may malaking problema po tayo." Narinig niyang sigaw ng tarantang boses sa kabilang linya. "Ang stocks ng Sinag Couture, bumabagsak po, mabilis." Biglang napaupo ng tuwid si Silas na wala ang nangiti sa kanyang muka. "What do you mean bumabagsak? Nagkaroon tayo ng record-breaking quarter." "Hindi ko po alam, sir. May kumalat na balita online, isang anonymous insider tip, na may malawakang accounting fraud di umano sa kumpanya. Nagpapanik po ang mga investor. Sunod-sunod ang pag-pull out nila." Napatayo si Silas. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Fraud? Imposible. Siya ang may hawak ng lahat ng numero. "That's a lie. Trace the source of that rumor now." "We're trying, sir, pero masyadong mabilis ang pagkalat. Parang planado." "Kailangan po namin kayo rito, sir. Kayo lang po ang makakapagpakalma sa board." Bago pa man siya makasagot, isa na namang tawag ang pumasok. Ang kanyang ina, si Imelda Montenegro. Ibinaling niya ang tawag dito. "Silas!" Ang matigas at malamig na boses ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya. Hindi ito nagtatanong, nag-uutos ito. "Ano itong naririnig ko tungkol sa Sinag? Huwag kang magpakakampante. Tiyan sa paraiso mo. For years we planned this. Years." "I know, Ma. I'm handling it. It's just a stupid rumor." Depensa ni Silas, kahit naramdam niya ang paggapang ng kaba.
Isang rumor na kayang magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan natin. Sigaw ni Imelda. Ang gansa ay malapit ng mangitlog ng ginto. Huwag mong hayaang mamatay ito bago pa man natin makuha ang mga itlog. Umuwi ka rito ngayon din. Kausapin mo si Liwayway. Gamitin mo ang sakit niya. Gamitin mo ang tiwala niya. Kunin mo ang final control bago pa mahuli ang lahat. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang sampal sa kanyang pagiging kampante. Tama ito. Hindi ito ang oras para mag-relax. Ito ang oras para sa huling hirit. Yes, ma. I'm booking a flight now, sagot niya. Ang boses ay puno na ng determinasyon. Pagkababa ng telepono, lumingon siya kay Clara na ngayon ay nakaupo na rin. Baka sa mukha ang pag-aalala. Anong nangyayari, Silas? Hinawakan niya ang mukha nito. Pinilit ngumiti. Wala ito, mahal. Isang maliit na problema lang sa opisina na kailangan kong ayusin. Ang mga incompetent na tao ko, hindi makagalaw nang wala ako. Pero iiwan mo kami. Ilang araw lang. Pangako niya. Hinalikan ito sa labi. Kailangan ko lang tapusin ang laban na ito para makuha na natin ang premyo. Pagbalik ko, ang buong Sinag Couture ay magiging Montenegro na. Pangako yan. Umalis si Clara para mag-impake at naiwan si Silas sa balkonahe nakatingin sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay anino sa kanyang mukha. Pinatigas ang kanyang mga panga. Ang inis at kaba ay napalitan na ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang pagiging superior. Sino ang nagdan ang sumubok na sirain ang kanyang imperyo? Isang inggit na kakumpetensya? Isang traidor sa loob? Hindi mahalaga. Walang sino man ang makakatalo sa kanya, lalo na hindi si Liwayway. Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa karagatan. Akala mo matatalo mo ako, Liwayway? You are nothing without me. Bulong niya sa hangin. Ang tunog ng paparating na sasakyan sa driveway ay hudyat para kay Liwayway. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at tinawag ang lahat ng sakit at pighati na naramdaman niya sa mga nakalipas na araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito iniyak. Ginamit niya ito. Ginamit niya para buuin ang perpektong maskara ng isang babaeng wasak, mahina, at lubos na nangangailangan ng kanyang tagapagligtas. Nang bumukas ang pinto, naroon na siya. Nakaupo sa isang wheelchair na inihanda niya para sa okasyon. Isang estratehiyang nagpapatingkad sa kanyang kahinaan. Pumasok si Silas sa mansyon, dala ang kanyang bagahe, ang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Nang makita niya si Liwayway sa wheelchair, nanlaki ang kanyang mga mata sa kunwaring pagkabigla. Binitiwan niya ang lahat ng dala at mabilis na tumakbo palapit sa kanya. Liwayway. My God, mahal, anong nangyari? Bakit ka naka-wheelchair? Sigaw niya, ang boses ay puno ng drama, sapat na para manalo ng isang acting award. Lumuhod siya sa harap nito, hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Napagod lang ako, Silas, sabi ng doktor. Kailangan kong mag-ipon ng lakas para sa operasyon. Mahinang sagot ni Liwayway, iniiwas ang tingin. Tinitigan ni Silas ang kanyang mukha, maputla. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Perpekto, eksakto sa itsura ng isang taong may sakit at malapit ng sumuko. Nandito na ako, mahal ko. Hindi na kita iiwan, sabi niya, at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman ni Liwayway ang init ng katawan nito, ang pamilyar na amoy ng pabango nito na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nilabanan ang pagnanais na itulak ito palayo. Sa halip, isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat nito at humikbi. Isang pekeng hikbi na puno ng tunay na sakit. Ang gabing iyon, sa kanilang hapagkainan, sinimulan ni Silas ang kanyang opensiba. Inilatag niya ang krisis sa Sinag Couture.
Ang bawat salita niya ay maingat na pinili para ipakita ang sarili bilang isang bayani. Hindi ko alam kung sino ang may gawa nito, liwayway, pero sinisira nila ang lahat ng pinaghirapan natin. Sabi niya, habang hinihimay ang isda sa plato para sa kanya. May mga traidor sa loob ng kumpanya at ang mga investor ay natatakot. Si Liwayway ay tahimik lang na nakikinig, tumatango o paminsan-minsan. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang plato. Anong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Silas. Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Pero kailangan ko ang tulong mo. Papaano? Kailangan kong kumilos ng mabilis. Kailangan kong makipagnegosasyon, gumawa ng mga desisyon. At sa ngayon, nakapangalan pa rin sa iyo ang karamihan sa voting shares. Paliwanag niya, ang boses ay malumanay at mapanghikayat. Kailangan ko ng isang pansamantalang kapangyarihan, isang special power of attorney para lang sa mga usaping ito, para maisalba ko ang kumpanya habang ikaw ay nagpapagaling. Ito na, ang unang kagat ng ahas sa mansanas. Itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin. Ang mga mata ay puno ng kunwaring pag-aalinlangan at takot. Pero hindi ko naiintindihan ang mga ganyang bagay, Silas. Eksakto. Mahal ko. Kaya nga ako ang gagawa para sa'yo. Mabilis niyang sagot. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Ako ang asawa mo, Liwayway. Sino pa ba ang pagkakatiwalaan mo kundi ako? Pagkatapos ng hapunan, inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase, isang pahina lang. Simple, madaling basahin. Tinitigan ito ni Liwayway. Pinasadahan ng tingin ang mga legal na terminolohiya na sinadya niyang hindi intindihin noon. Ito lang ang kailangan, sabi ni Silas. Inaabot sa kanya ang isang mamahaling pluma. Para sa pamilya natin, para sa pamana ng iyong ama. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay isang malupit na sampal. Ngunit hindi nagpahalata si Liwayway. Kinuha niya ang pluma. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Isang panginginig na sinadya niyang ipakita. Bawat galaw niya ay kalkulado. Tumingin siya kay Silas. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Puno ng kasakiman na bahagyang natatakpan ng pagmamahal. Nakikita niya ang halimaw sa likod ng maskara. Ngumiti siya ng mapait, isang ngangiti ng isang taong sumusuko. Sa'yo lang ako nagtitiwala, mahal, sabi niya, ang boses ay basag. At sa ilalim ng mapanuring tingin ng kanyang asawa, sa ilalim ng bigat ng lahat ng kasinungalingan, inilagda niya ang kanyang pangalan sa papel. Ang mga sumunod na araw ay naging isang masalimuot na sayaw. Isang sayaw kung saan ang bawat hakbang ay may dalawang kahulugan, bawat ngiti ay may katumbas na anino, at bawat salita ay isang notang musikal sa isang sonata ng panlilinlang. Para kay Liwayway, ito ay isang pagsubok ng kanyang pagtitimpi. Para kay Silas, ito ay ang huling yugto ng kanyang tagumpay. Sa umaga, aalis si Silas na parang isang hari. Suot ang kanyang mamahaling suit, handa ng isalba ang kumpanyang unti-unti niyang ninanakaw. Iiwan niya si Liwayway na may halik sa noo, na may pangakong, huwag kang mag-alala, mahal, malapit nang matapos ang lahat ng ito. At tama siya, malapit na ngang matapos, ngunit hindi sa paraang inaakala niya. Gabi-gabi, uuwi si Silas na dala ang mga bagong dokumento, mga papel na mukhang simple ngunit mahalaga, mga waiver, mga board resolution, mga shareholders' consent. Ito mahal. Para lang payagan akong makipag-usap sa mga bangko, sasabihin niya, habang inilalatag ang papel sa harap ni Liwayway na nagpapahinga sa kama. Ito na naman, para ma-restructure natin ang ilang utang ng kumpanya para magmukha tayong matatag ulit.
Bawat paliwanag niya ay makinis at kapani-paniwala. At sa bawat pagkakataon, si Liwayway ay tatango lang, magtatanong ng ilang simpleng tanong para ipakita ang kanyang pagiging ignorante at pagkatapos ay pipirma. Ang pirma niya ay naging isang sandata. Isang sandata na akala ni Silas ay para sa kanya, ngunit sa katotohanan ay isang patibong na inihahanda ni Liwayway. Ang hindi alam ni Silas, bago pa man dumating ang mga dokumento sa kamay ni Liwayway, isang kopya na ang naipadala kay Attorney Palma. Mabilis itong sinusuri ng abogado. Wala itong bisa, Liwayway. Sasabihin ng abogado sa telepono habang si Silas ay naliligo. Lahat ng shares na tinutukoy dito ay nasa ilalim na ng trust. Ang pinipirmahan mo ay mga walang lamang papel. Hayaan mo siyang magpakasasa sa kanyang ilusyon. At iyon nga ang ginawa ni Liwayway. Hinayaan niya si Silas na malunod sa kanyang sariling kayabangan. Nakikita niya ang pagkinang sa mga mata nito sa bawat pirma niya. Nakikita niya ang ngiting tagumpay na pilit nitong itinatago. Ang tingin nito sa kanya ay nagbago na. Hindi na tingin sa isang asawa, kundi tingin sa isang kasangkapan na malapit ng itapon. Isang hapon, habang nag-iisa sa kanilang silid, tumawag si Attorney Palma. Ang boses nito ay iba. May bigat, may kasiguraduhan. Liwayway, handa na. Napahawak ng mahigpit si Liwayway sa telepono. Ang huling bitag. Oo, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Isang set ng mga dokumento na isiningit ko sa mga papeles na ipapadala ng aking tao sa opisina ni Silas. Mukha itong karaniwang debt settlement agreement na kailangan ng pirma mo. Pero sa loob nito, sa mga pahinang puno ng legal jargon, naroon ang lahat. Nakinig ng mabuti si Liwayway habang ipinapaliwanag ng abogado ang nilalaman ng mga nakatagong pahina. Una, isang voluntary asset transfer agreement kung saan isusuko ni Silas ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, mga bank account, property, sasakyan, bilang kabayaran sa pinsalang idinulot niya sa Sinag Couture. Isang perpektong pain dahil akala niya ay kumpanya ang babayaran nito. Hindi alam na ang kumpanya ay si Liwayway pa rin. Ang ikalawa at ang pinakanakamamatay ay isang judicial affidavit of confession. Isang detalyadong pag-amin sa kasong estafa na siya, si Silas Montenegro, ay sadyang nag-divert ng pondo mula sa Sinag Charity Foundation, ang foundation na itinatag ng ama ni Liwayway papunta sa kanyang mga personal na offshore accounts. Ang bawat detalye, bawat numero ng account, bawat petsa ay resulta ng masusing investigasyon ni Mang Dante. Ito ang pako. Ang huling pako sa kabaong. Sigurado ka bang pipirmahan niya ito, Tito? Tanong ni Liwayway. Ang puso niya ay kumaakabog sa halo-halong takot at pananabik. Dahil sa kanyang kayabangan, hindi niya babasahin ang bawat pahina. Titingnan lang niya ang unang pahina, ang mukha ng dokumento. At dahil sa pagmamadali niyang makuha ang lahat, pipirma siya. Ang kasakiman ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak, sagot ng abogado. Pagkababa ng telepono, tumayo si Liwayway at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa hardin kung saan minsan silang nangarap ni Silas. Ang mga pangarap na yon ay abo na ngayon. Ang natitira na lang ay ang huling akto ng kanilang dula. Alam niyang mamayang gabi, dadalhin ni Silas ang mga papel na yon. Ang mga papel na magtatakda ng kanyang katapusan at kailangan niyang maging handa. Kailangan niyang harapin ang ahas sa huling pagkakataon at siguraduhing matutuklaw ito ng sarili nitong kamandag. Ang amoy ng niluto niyang paboritong pagkain ni Silas, ang kaldereta na may espesyal na sangkap mula pa sa lola niya, ay bumalot sa buong mansyon. Para sa isang estranghero, ito ay isang eksena ng perpektong pag-ibig, isang mapagmahal na asawa na naghanda ng isang espesyal na hapunan
para sa kanyang masipag na kabiyak. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat paghalo sa kaldero, bawat paghiwa ng sangkap ay isang ritual ng pamamaalam. Ito ang kanilang huling hapunan bilang mag-asawa. Ito ang huling pagkakataon na uupo sila sa iisang mesa, mag-uusap at magpapanggap na mayroon pang natitira sa kanilang pagsasama. Inayos niya ang mesa nang may kasamang pag-iingat, ang pinakamagandang kubyertos na pilak, ang mga plato na ginagamit lang nila tuwing may espesyal na okasyon, at isang bote ng mamahaling red wine na regalo sa kanila noong kanilang kasal. Sa gitna ng mesa, naglagay siya ng isang kandila. Ang liwanag nito ay lumikha ng mga anino sa kanyang mukha, mga aninong nagtatago sa tunay niyang nararamdaman. Nang dumating si Silas, baka sa mukha nito ang pagod, ngunit meron ding hindi maitatagong kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. Dala-dala niya ang kanyang itim na briefcase na parang isang tropeo. Ang briefcase na naglalaman ng kanyang inaakalang tagumpay at ng kanyang tunay na kapahamakan. "Wow, mahal," sabi ni Silas. Niluwagan ang kanyang kurbata. "Mukhang may naghanda. Anong okasyon?" Ngumiti si Liwayway, isang matamis, ngunit malungkot na ngiti. "Wala naman. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa kumpanya, para sa atin." Naupo si Silas at ang kanyang mga mata ay agad na napako sa briefcase na inilapag niya sa tabi ng kanyang upuan. Hindi niya maitago ang kanyang pagkasabik. Habang kumakain sila, ang usapan ay puno ng mga salitang may dalawang kahulugan. Ang hangin ay mabigat sa tensyon na tanging si Liwayway lang ang nakakaramdam. "Malapit na, Liwayway," sabi ni Silas habang umiinom ng wine. "Isang malaking pirma na lang at babalik na sa normal ang lahat. Magkakaroon na tayo ng bagong simula." "Isang bagong simula," ulit ni Liwayway. Ang boses ay mahina. Itinaas niya ang kanyang kopita. "Para sa mga bagong simula." Nag-toast sila. Ang tunog ng kanilang mga kopitang nag-uumpugan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Para kay Silas, ito ay isang toast para sa kanyang bagong buhay bilang hari ng Sinag Couture. Para kay Liwayway, ito ay isang toast para sa kanyang bagong buhay na malaya mula kay Silas. "Ipinapangako ko sa iyo, mahal," dagdag pa ni Silas. Ang boses ay puno ng kasinungalingan. "Pagkatapos ng operasyon mo, pagkatapos maayos ang lahat ng ito, dadalhin kita sa kahit saang lugar sa mundo na gusto mo. Magbabakasyon tayo, malayo sa lahat ng stress." "Talaga?" tanong ni Liwayway. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Hinahanap ang kahit katiting na katotohanan. Wala siyang nakita. "Gusto ko yan. Hindi na ako makapaghintay." "I can't wait either," sagot ni Silas. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit ang mga katulong, tumayo si Silas at kinuha ang kanyang briefcase. "Ito na." "Mahal, bago tayo magpahinga, mayroon lang isang huling bagay," sabi niya. Inilabas ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Inilatag ni Silas ang mga papel sa mesa. "Ito na ang final settlement agreement sa mga creditors. Once you sign this, the company is safe. We are safe." Tiningnan ni Liwayway ang salansan ng mga papel. Sa ibabaw, nakasulat ang mga salitang pamilyar at hindi nakakatakot. Ngunit alam niya na sa gitna ng mga pahinang iyon, nakatago ang mga salitang wawasak sa buhay ng lalaking nasa harap niya. "Mukhang marami yan," sabi niya, sinadyang magmukhang natatakot. "Don't worry," sabi ni Silas. Inilipat ang mga pahina sa bandang dulo kung nasaan ang pirmahan. "My lawyers went over it. It's all standard. Just sign here, here, and here." Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Liwayway na basahin ito. Iyon mismo ang inaasahan ni Attorney Palma. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Liwayway. "Pagod na ako, Silas.
Pwede bang bukas ko na lang pirmahan? Sa opisina, para mas formal at may mga testigo. Nag-aalangan si Silas sa simula, ngunit pagkatapos ay tumango. Mas maganda nga iyon din yun, mas opisyal, mas hindi ka duda-duda. Sige, mahal, bukas ng umaga, sa main conference room, isasama ko ang abogado ko. Sige, sabi ni Liwayway. Nang gabing iyon, hindi sila natulog sa iisang silid. Nagdahilan si Liwayway na kailangan niya ng espasyo para makahinga ng maayos. Ang totoo, hindi niya kayang sikmurain na makatabi pa ang lalaking nagtaksil sa kanya sa pinakamasahol na paraan. Nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang silid, nakatingin sa natutulog na lungsod sa ibaba. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahaplos sa kanyang mukha. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, ang huling gabi ng kanyang lumang buhay. Bukas, Liwayway, bulong niya sa sarili. Bukas ang simula ng bagong umaga mo. Ang main conference room ng Sinag Couture ay isang lugar na puno ng mga alaala para kay Liwayway. Dito niya unang nakilala si Silas sa isang board meeting. Dito sila sabay na nangarap para sa kinabukasan ng kumpanya. Ngayon, dito rin niya wawakasan ang lahat. Ang hangin sa loob ay malamig at mabigat. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang kaluskos ng mga papel ang maririnig. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Liwayway. Ang kanyang wheelchair ay nakatago sa ilalim. Sa kanyang harap ay si Silas at ang abogado nito, si Attorney Mendoza. Isang lalaking may mapanuyang ngiti sa labi. As you can see, Liwayway, nagsimulang magpaliwanag si Attorney Mendoza. These are all standard settlement clauses, a formality to appease the investors and the board. Hindi mo na kailangang intindihin ang mga detalye. Mahal. Sabat ni Silas, ang boses ay malambing, ngunit may diin ng pagkainip. Inusod niya ang makapal na dokumento palapit sa kanya. Ang mahalaga ay ang pirma mo. Ito ang susi para matapos na ang lahat ng gulo. Tumingin si Liwayway sa salansa ng mga papel. Ang kanyang libingan na siya mismo ang naghanda. Kinuha niya ang dokumento. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Isang huling pag-arte para sa kanyang manonood. Dahan-dahan niyang sinimulang buklatin ang mga pahina, isa-isa. Ang bawat paglipat ng pahina ay tila isang segundong idinadagdag sa tensyon. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagkunot ng noo ni Silas, ang pagtapik ng daliri nito sa mesa. Nagmamadali na siya, sabik na sa kanyang tagumpay. Hindi binasa ni Liwayway ang mga salita. Kabisado na niya ang nilalaman ng bawat pahina, ang mga walang kwentang probisyon sa una, at ang mga nakamamatay na bitag na nakatago sa gitna. Ipinagpatuloy niya ang pagbuklat hanggang sa marating niya ang huling mga pahina, ang mga pahinang may blangkong linya para sa kanyang pangalan. Huminto siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Silas, diretso sa mga mata nito. Sa isang saglit, ang mundo ay tila huminto. Ang pagtitig na yon ay hindi na pagtitig ng isang mahinang asawa. Ito ay isang tingin na naglalaman ng lahat. Ang 3 taon ng pag-ibig na naging abo, ang pait ng pagtataksil sa Isla Paraiso, ang lamig ng galit nang malaman niya ang tungkol sa peking cancer, at sa huli, isang huling paalam sa lalaking minsan niyang minahal at ngayon ay kanyang sisirain. Nakita niya sa mga mata ni Silas ang saglit na pagkalito, ngunit agad itong napalitan ng pag-aakala na ito ay simpleng pag-aalinlangan ng isang may sakit. Ngumiti si Silas, isang nangiting mapang-akit at mapang-maliit. It's okay, my love. Trust me. Ang mga salitang trust me ang huling tulak na kailangan ni Liwayway. Kinuha niya ang plumang nakapatong sa mesa. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng isang martilyo ng hukom. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Huminga siya ng malalim at sa isang matatag at kontroladong galaw, inilapat niya ang dulo ng pluma sa papel. Ang tunog ng pagsulat ay ang tanging ingay sa silid.
Bawat kurba ng kanyang pangalan ay isang hatol. Liwayway Alcantara Montenegro. Isang pangalan na malapit nang maging Liwayway Alcantara na lamang muli. Nang matapos siya, hindi niya agad binitiwan ng pluma. Dahan-dahan niyang inilapag ito sa mesa. Ang maliit na tunog na nilikha nito, isang click, ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan na parang putok ng baril. Tapos na. Ang bitag ay nakasara na. Ngumiti si Silas, isang malawak at hindi maitagong nangiting tagumpay. Kinuha niya ang dokumento, tila isang mangangasong dinadampot ang kanyang huli. Salamat, mahal. You just saved the company. You just saved us. Ngunit bago pa man niya tuluyang makuha ang mga papel, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo roon si Attorney Rodel Palma. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa likuran niya, nakatayo ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang presensya ay agad na nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. Ang nangiti sa mukha ni Silas ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Attorney Palma sa mga pulis at pabalik sa kalmadong mukha ni Liwayway. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang bagay na parang takot. Ang mundo ni Silas Montenegro ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang katahimikan sa conference room ay binasag ng mahinahon ngunit matalim na boses ni Attorney Rodel Palma. Silas Montenegro, sabi ng abogado, humakbang ito papasok sa silid. Hawak ang isa pang set ng mga dokumento sa ngalan ng batas at sa ngalan ng tunay na may-ari ng Sinag Couture. Ipinaalam ko sa iyo na ikaw ay nasa ilalim ng isang imbestigasyon para sa mga kasong estafa at falsification of public documents. Natawa si Silas, isang tawang pilit at puno ng paghamak. What is this? Anong kalokohan ito, Rodel? Baka nakakalimutan mo, ako na ang may hawak ng kumpanyang ito. My wife just signed everything over to me. Itinaas niya ang dokumentong kapipirma lang ni Liwayway, iwinawagayway na parang isang bandila. Talaga ba? Tanong ni Attorney Palma, hindi natitinag. Attorney Mendoza, bilang kanyang abogado, marahil ay gusto mong basahin ng buo ang dokumentong hawak ng kliyente mo, lalo na ang page 15, Exhibit B, at page 22, Exhibit D. Napakunot ang noo ni Attorney Mendoza. Kinuha niya ang dokumento mula sa kamay ni Silas at mabilis na binuklat ito. Habang nagbabasa siya, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang kanyang nakikita. Nagsimula siyang mamutla. Sa Silas! Nauutal niyang sabi, hindi makatingin sa kanyang kliyente. This is not a settlement agreement. This is a confession. You admitted to embezzling funds from the Sinag Charity Foundation, and you just transferred all your personal assets to a holding company controlled by Mrs. Montenegro. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Silas. Hinablot niya ang mga papel mula sa kanyang abogado. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga pahina. Nakita niya ang kanyang pangalan, ang mga account number, ang mga halaga. Lahat ay totoo. At sa ilalim ng lahat ng ito, ang kanyang pirma. At ang pirma ni Liwayway bilang saksi. No! No! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito pwede. This is a trap. Nilinlang niya ako. Ang kanyang mga mata, na puno ng galit at hindi makapaniwala, ay bumaling kay Liwayway. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang tumayo si Liwayway mula sa kanyang upuan. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay puno ng lakas at kapangyarihan na matagal nang nawala. Ang itsura ng isang babaeng may sakit ay naglaho na. Ang kahinaan ay napalitan ng isang malamig at matigas na aura. Ako? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado
ngunit may talim na parang patalim. O nilinlang mo lang ang sarili mo, Silas. Sa sobrang pagiging sakim mo, hindi mo na inabalang basahin ang iyong sariling hatol. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang sobre na inihanda niya. Inihagis niya ito sa harap ni Silas. Kumalat sa mesa ang mga medical records, ang pekeng resulta mula kay Dr. Alcaraz, at ang totoong resulta na nagsasabing siya ay malusog. Ang sakit ko, sabi ni Liwayway. Ang bawat salita ay may diin. Ang cancer na ginamit ninyo para takutin ako, para manipulahin ako, ay kasinungalingan din. Tulad mo, tulad ng pagmamahal mo, tulad ng buong pamilya mo. Nanginig ang mga labi ni Silas. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Naintindihan na niya ang lahat. Ang pagiging mahina, ang pag-iyak, ang bawat pirma. Lahat ay parte ng isang masalimuot na plano. Siya, ang master manipulator, ang nalinlang. Hindi ako mamamatay, Silas. Dugtong ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. At tiyak na hindi sa mga kamay mo. You bitch! Sigaw ni Silas. Sa isang iglap, ang kanyang pagkagulat ay naging purong galit. Gumawa siya ng isang hakbang para sugurin si Liwayway, ngunit bago pa man siya makalapit, humarang na ang dalawang pulis. Mr. Montenegro, sumama po kayo sa amin, sabi ng isang pulis habang kinukuha ang kanyang mga braso. Bitiwan niyo ako, hindi niyo alam kung sino ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Silas. Ipinusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ang tunog ng pag-click ng posas ay ang huling tunog ng kanyang kalayaan. Habang hinihila siya palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin kay Liwayway. Hindi na ito galit. Ito ay purong pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Liwayway. Maririnig mo ang pangalan ko. Babalikan kita. Hindi sumagot si Liwayway. Tahimik lang siyang nanood habang ang lalaking sumira sa kanyang buhay ay hinihila palayo. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humihina sa pasilyo. Habang dinadaan siya sa gitna ng opisina, lahat ng empleyado ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Ang balita ng pag-aresto sa kanilang sao ay kumalat na parang apoy. Nang tuluyan nang nawala si Silas, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Napaupo si Liwayway, ang lakas ay tila unti-unting umalis sa kanyang mga tuhod. Tapos na. Ang digmaan ay tapos na. Nakatingin siya sa dokumentong nasa mesa, ang kanyang obra maestra ng paghihiganti. Wala siyang naramdamang saya, wala siyang naramdamang tagumpay. Tanging isang malawak at nakakapagod na kahungkagan. Ang pagguho ng mga Montenegro ay nagsimula na. At sa mga guho nito, kailangan niyang muling itayo ang kanyang sarili. Ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan ni Silas Montenegro at ng Sinag Couture ay nasa lahat na ng business news outlet. CEO arrested for massive fraud. Montenegro clan implicated in Solstice Group takeover plot. Ang bawat headline ay isang patunay sa tagumpay ng plano ni Liwayway. Kinabukasan, humarap si Liwayway sa media. Nakatayo sa podium sa parehong conference room kung saan gumuho ang mundo ni Silas. Siya ay ibang-iba sa babaeng nakita ng publiko sa mga social pages. Isang asawang laging nasa anino ng kanyang sikat na kabiyak. Ngayon, siya ay si Liwayway Alcantara, ang nag-iisang tagapagmana, ang babaeng muling bumangon mula sa abo. Sa mga nagdaang araw, ang Sinag Couture ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad na gumulat sa mga reporter. Isang pagsubok na dulot ng kasakiman at panlilinlang mula sa mga taong pinagkatiwalaan natin. Ngunit nais kong siguruhin ang lahat, ang ating mga empleyado, ang ating mga kliyente, at ang ating mga kasosyo na ang pundasyon ng kumpanyang ito na itinayo sa dugot pawis ng aking ama ay nananatiling matatag.
Diretso at tapat niyang sinagot ang bawat tanong. Inilahad niya ang katotohanan nang hindi nagbibigay ng mga maruruming detalye ng kanyang personal na buhay. Pinrotektahan niya ang imahe ng kumpanya habang tinitiyak na ang buong sisi ay mapupunta sa pamilya Montenegro. Pagkatapos ng press conference, nagkulong si Liwayway sa dating opisina ng kanyang ama, isang lugar na hindi niya pinasok sa loob ng 3 taon dahil sa masasakit na alaala. Ngayon, ang lugar na ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Tumawag si Attorney Palma para ibigay ang mga update. Naka-freeze na ang lahat ng bank accounts ng mga Montenegro, personal at corporate. Nag-file na rin ng kaso ang iba pang investor na nalinlang ni Silas. Si Imelda Montenegro isinugod daw sa ospital dahil sa high blood pressure matapos malaman ang balita. At si Clara? Tanong ni Liwayway. Ang pangalan ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Naiwan sa Isla Paraiso. Sagot ng abogado. Tumawag ang resort. Hindi na raw gumagana ang mga credit card ng mga Montenegro. Wala siyang pambayad. Wala siyang pamasahe pa uwi. Napapikit si Liwayway. Naisip niya ang babae. Buntis, nag-iisa, at ngayon ay walang pera. Sa kabila ng lahat, isang bahagi niya ang nakaramdam ng awa. Ang babaeng yon ay biktima rin. Sa ibang paraan, isang kasangkapan sa mas malaking laro ng mga Montenegro. Tito Rodel, sabi ni Liwayway pagkatapos ng ilang sandali, pakibukan niyo siya ng flight pa uwi. Economy class. At padalhan niyo ng kaunting pera, sapat para makawi siya sa probinsya niya at makapagsimula. Sabihin niyo, galing sa Sinag Couture, hindi sa akin. Sigurado ka, Hija? Ang laban ko ay sa mga Montenegro, mariing sabi ni Liwayway. Hindi sa kanya, at lalo na hindi sa batang dinadala niya. Pagkababa ng telepono, isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Liwayway. Hindi ito ang matamis na lasa ng paghihiganti na inaasahan niya. Ito ay isang tahimik na paglaya. Nang gabing iyon, sa mansyon na ngayon ay tila napakalaki at napakatahimik. Sinimulan ni Liwayway ang paglilinis. Ipinuni niya ang lahat ng gamit ni Silas, ang kanyang mga damit, sapatos, mga libro, at mga litrato. Bawat bagay ay isang alaala ng isang kasinungalingan. Dinala niya ang isang kahon ng kanilang mga litrato sa tapat ng fireplace. Isa-isa niyang tiningnan ang mga ito. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe sa ibang bansa, ang kanilang mga ngiti. Lahat ay peke. Inihagis niya ang unang litrato sa apoy. Ang papel ay umikot, naging itim, bago tuluyang nilamon ng apoy. Inihagis niya ang isa pa, at isa pa, hanggang sa ang lahat ng masasayang alaala nila ay naging abo. Habang pinagmamasdan niya ang apoy, wala siyang naramdamang galit o lungkot. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Kinabukasan, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa city jail. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang sulat kamay ni Silas. Hawak niya ang sobre sa loob ng ilang minuto. Ano kaya ang nilalaman nito? Mga sumpa, pagmamakaawa, mga paninisi, napagtanto niya na hindi na mahalaga. Ano man ang nakasulat doon ay bahagi na ng nakaraan. Ang pagbabasa nito ay pagbibigay lang ng kapangyarihan sa isang taong wala ng lugar sa kanyang buhay. Naglakad siya pabalik sa fireplace, kung saan mayroon pang natitirang mga baga. Itinapon niya ang hindi pa nabubuksang sulat sa gitna nito. Dahan-dahan itong nasunog, ang mga salitang hindi niya malalaman ay naglaho kasama ng usok. Sa pagtingin niya sa apoy, sa wakas, naramdaman niya ito, ang paglaya, ang pag-aspas ng kanyang mga pakpak na bagamat may lamat at sira, ay handa nang muling lumipad. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa Sinag Couture ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bulungan ng paghanga. Sa ilalim ng pamumuno ni Liwayway Alcantara, ang kumpanya ay hindi lamang nakabangon, ito ay lumago ng higit pa sa inaasahan.
Ang kanyang matalas na pangunawa sa negosyo na minana niya sa kanyang ama at matagal na niyang itinago ay ganap na lumabas. Naglunsad siya ng mga bagong linya, pumasok sa mga bagong merkado, at higit sa lahat, ibinalik niya ang tiwala, hindi lang ng mga investor, kundi pati na rin ng kanyang mga empleyado. Ang opisina ng CEO, na dati isang malamig at malungkot na lugar, ay naging sentro ng enerhiya at pagbabago. Ang mga lumang larawan ay napalitan ng mga disenyo, mga plano, at mga pangarap para sa hinaharap. Ang bawat umaga, ang mga empleyado ay nasanay nang makita ang kanilang CEO na unang dumarating. May dalang ngiti at isang tasa ng kape, handang harapin ang anumang hamon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng kumpanya. Nangyari ito sa loob mismo ni Liwayway. Isang hapon, bumisita siya sa isang maliit na gusali sa isang simpleng lugar sa Maynila. Ito ang Hiraya Foundation. Ang pangalan na nangangahulugang bunga ng pag-asa o pangarap ay pinili mismo ni Liwayway. Itinatag niya ito gamit ang isang bahagi ng kita ng sinagkutur at ang mga personal na yaman ni Silas na nakumpiska ng korte at ibinalik sa kanya. Ang Hiraya Foundation ay isang tahanan para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at panlilinlang. Isang lugar kung saan sila tinutulungang bumangon at muling itayo ang kanilang mga buhay. Sa araw na yon, nakaupo siya sa hardin ng foundation, kaharap ang isang batang babae na halos kaedad ni Clara. Umiiyak ito habang ikinukwento ang kanyang karanasan sa isang mapang-abusong kasintahan. Hindi nagsalita si Liwayway. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng sakit. Nang matapos ito, hindi niya ito binigyan ng payo o mga salitang puno ng awa. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, ang unang hakbang sa paghilom ay ang pag-alam na mas malakas ka kaysa sa sakit na idinulot nila sa'yo. At nandito kami para tulungan kang mahanap ang lakas na yan. Nakita niya ang kislap ng pag-asa sa mga mata ng dalaga. Isang kislap na minsan na ring nawala sa kanya. Sa pagtulong sa iba, unti-unti ring naghihilom ang kanyang sariling mga sugat. Gabi na nang makabalik si Liwayway sa kanyang opisina sa tuktok ng Sinag Building. Pagod siya, ngunit isang pagod na may kasamang kasiyahan. Hindi na siya umuuwi sa mansyon na dati nilang tinitirhan ni Silas. Ipinagbili niya iyon at ngayon ay nakatira sa isang simpleng penthouse na malapit lang sa trabaho. Lumapit siya sa malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang buong lungsod na kumikinang sa dilim. Ang mga ilaw ay parang mga bituin na abot kamay. Dati, ang tanawing ito ay nagpapaalala sa kanya ng kalungkutan at pag-iisa. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang karagatan ng mga posibilidad. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Ang kapatawaran, lalo na ang pagpapatawad sa sarili, ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Pinatawad na niya ang sarili sa pagiging bulag. Pinatawad na niya ang sarili sa pagiging mahina. Tinanggap niya na ang mga karanasang yon, gaano man kasakit, ang humubog sa kanya para maging kung sino siya ngayon. Habang nakatayo roon, sa katahimikan ng gabi, naalala niya ang kanyang pangalan, Liwayway. Bukang Liwayway, ang simula ng isang bagong araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang init ng unang sinag ng araw sa kanyang puso, kahit na gabi pa. Hindi na siya anino ng kanyang ama o asawa ng isang manloloko. Siya si Liwayway Alcay Alcantara. At ang kanyang kwento ay ngayon palang nagsisimula. Ngumiti siya, isang nangiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa. Handa na siya sa anumang bukas na darating. Sa pagtatapos ng ating kwento, nakita natin ang pagbangon ni Liwayway mula sa abo ng kataksilan. Ang kanyang paglalakbay ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano tayo maghiganti, kundi sa kung paano natin hinaharap ang bukas
matapos masaktan. Minsan, ang pinakamalupit na pagsubok ang nagiging daan upang matagpuan natin ang ating tunay na halaga at ang pinakamaliwanag na bersyon ng ating sarili. Ang bawat paglubog ng araw ay may pangako ng isang bagong bukang liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Liwayway. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon sa huli? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment na ninyo lang po sa ibaba. At asahan ninyo na babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.